Hallelujah! Come on, church! Pwede ba natin ipalakpak yan sa ating Panginoon? Yung palakpak para sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kapatid, there's a lot of things na para magpasalamat sa ating Panginoon. At isa dito, yung makarating ka rito para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah! Pwede ba sumigaw mga anak ng Diyos sa malakas na hallelujah? Come on! You gave your all for
Jesus, Jesus. Jesus, Let me hear say, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and greatness through Christ our God. You lavishly give us your love, but sending your one and only Son. Come on, Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Yeah, yeah. Yes, oh Lord. Yeah. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and greatness through Christ our God. You lavishly give us your love. Yes, oh Lord. But sending your one and only Son. You lavishly give us your love. But sending your one and only Son. Come on, Jesus, you're my treasure. Yeah, You're my double portion. Jesus, you're my treasure. yeah, You're my double portion. Jesus, you're my treasure. yeah, you're my double. You're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah. You're my double. Yes, oh Lord. Let your double portion be upon this place, oh Lord. Kapatid, let's declare this one. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have victory. When we have Jesus, come on, church, let's declare this We one. have everything. Yes, oh Lord. When we have Jesus, we have victory. Come on. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have victory. When we have Jesus, we have
yung mga kamay na yan. The heavens are red, oh God, and come down. Mountains will tremble before you now. Settlings ablaze, your name will be raised. Nations will quake before you now. God, you are making something. We come alive again in you. Come on, church! Come and ignite again your all-consuming fire. Hey! We come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive again in your love, in your love. This is revival. Woo! Hindi mo ba isayo, kapatid? Woo! Hey! The heavens are red, oh God, and come down. Mountains will tremble before you now. Sentence ablaze, your name will be raised. Nations will quake before you now. God, you are making something. We come alive again in you. Come and ignite again your all-consuming fire. We come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive again in your love, in your love. This is revival. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! So I'm gonna rise up, Fire is here, rise up, salvation is here. rise up, provision is here. We come alive, this is revival. Rise up, Glory is here, rise up, healing is here. rise up, breakthrough is here. We come alive, this is revival. Come on, church! Rise up! Fire is here, Hey! Rise up! salvation is here, Rise up! provision is here. We come alive, this is revival. Rise up, your glory is here. Rise up, Healing is here, rise up, breakthrough is here. We come alive, this is revival. We come alive, this is revival. We come alive, this is revival. This is revival. This is revival. Go on! Shout it out! Sige kapatid! Make some noise to Jesus! Make Him known! Oh! Woo! Come and ignite again, oh, consuming fire. Come on, church! we come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive again in your love, in your love. Come and ignite again your all-consuming fire. Sige kapatid, raise your We voice! come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain again
Yes, oh Lord. Hallelujah. Sarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng nangyari ay mapupunan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat higit sa lahat sa pagmamahal mo, God. Walang makakapantay sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat ng marami, O God. Salamat. And as we continue to worship our King, basahin po muna natin ang kanyang salita sa Lamentation 3:22 to 23. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. At sabi pa dito, hallelujah. Sa 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Kapatid, naniniwala ka ba? Kine-claim mo ba sa sarili mo na anak ka ng Diyos? Pwede mo ba isigaw ang isang malakas na amen? Yes, oh God. Thank you, Father God, for choosing us, for giving us the privilege, Panginoon. Tawagin kang Ama. Kasi, you have everything, Panginoon, na kailangan namin. Hallelujah. And as we worship, as we sing this song, kapatid, let this be a declaration that God is the God of everything. Hallelujah. Healer, Redeemer, Deliverer, my shelter, my refuge, my sun and my shield. Yeshua, provider, restorer, counselor, my light and salvation, bright morning star. Yeshua. That's who you are. Oh, powerful God, the great I am. Nothing compares to you. Lion of Judah, my strength and my strong, defender and friend. Yeshua, my victory, my breakthrough, the champion of men. You're undefeated, Yeshua. Almighty God, that's who you are. That's who you are. Oh, powerful God, the great I am. Nothing compares to you. Almighty God. Oh, that's who you are. That's who you are. That's who you are. Oh, powerful God, the great I am. Nothing compared to you.
You're the Prince of Peace. You're the Prince of Peace. You're the King of Kings, the Alpha and Omega. Come on, church. You're the Prince of Peace. You're the King of Kings, the Alpha and Omega. The beginning and the end. My eternal, my forever. The beginning and the end. My eternal, my Forever. yes, oh Lord. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You're Lord. Yes, you are. You're holy. You're holy. Lord, you are holy. Glory. Glory.
Kapatid. Yes, oh Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for giving us the opportunity, Panginoon, makapag-alay sa iyo ng buong puso na pag-aawitan, papuri, pasasalamat para lang sa iyo, O God. Salamat na marami, Panginoon, at di mo kami binigo, O God. Nang sa aming pagpunta rito, O God, alam namin, kinatagpo mo na kami, O God. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. You see the heart of everyone, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, as we continue to worship you, Panginoon, in spirit and in truth. As we listen to your word, Panginoon, alam namin may bagong revelation through your word, Panginoon. At sa gagamitin mo, Panginoon, na iyong anak, our prayer is, Panginoon, anoint her, Panginoon. Katulad ng inawa namin, with double portion, Panginoon. Panginoon, ng iyong salita lamang, alam mo ba, sa kanyang mga labi. At ito'y tumimo ng malalim sa aming mga puso. At magturo ito sa amin para sa iyong kaluguran, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. And we declare, Panginoon, on this moment, Panginoon, this is a victorious day, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise. Okay. Yan. Okay. Ready na po ba? Are you ready for the word? Amen. Okay. So, ngayon po, since this is first week of December, we're starting a new series. Okay. At dahil December, we know, alam natin kung ano ang pinagdiriwang natin every December, di ba? Ito ay ang kaarawan ng ating Panginoon. So, for the whole month of December, we will focus our preaching or our topics on our Lord Jesus Christ. At sa pasimula ngayong first Sunday, we will start kung paano natin pahahalaga ng ating Panginoon. Okay, I chose this topic dahil napaka-importante po nito at ang dalangin ko na talagang mabago ang ating pananaw kung paano natin papahalagahan ang ating Panginoon at higit sa lahat, tumaas. Kung tayo man ay nagpapahalaga ngayon sa Panginoon, tumaas pa yung antas ang ating pagkapahalaga. Kaya nga ang title natin, Raise the Bar. Okay? So actually, this is an idiomatic expression. Okay? Sa mga nag-aaral po sa English, when you say raise the bar, ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, taasan mo. Okay? So hinanap ko po yan, ginugel ko, and let us see kung ano po ang meaning niyan using the dictionary. When you say raise the bar, it is to raise the standards of quality that are expected of or required for something. Okay? So higitan mo. Sa Tagalog, ito yon, masyadong ginalingan. Yan. Tino mga kapatid, tino mga katabi mo? Masyado bang magaling ngayon? Ang kanyang isura. Okay. Masyadong ginalingan. Okay. So, minsan yun di ba? Sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin, paano ba natin pinapakita na talagang pinapahalaga natin? Pag ibig sabihin no, talagang ito yung common, tataasan mo sa common. Sa regular, magiging special. Ganun lang po yung ibig sabihin ng raise the bar. Okay, naintindihan niyo po ba? Okay, para maintindihan pa natin ng lubusan, ang ibig sabihin na raise the bar, meron po isang pangyayari sa Biblia at very familiar din ito. At muli, gagamitin ko po muli na ilustrasyon o sa istoryang ito, si Maria, na kapatid ni Martha, na kapatid ni Lazarus. Do you remember her? Okay, at this time, iba yung ginawa niya. At makikita po natin yung kanyang ginawa, excuse me. Okay, ang kanyang ginawa dito sa Matthew, beginning sa 26, beginning verse 6 up to verse 12. Okay, basahin po natin. Okay, sinulat ko na po ito sa Tagalog dahil mas maganda po na maunawaan natin na lubos ito sa Tagalog. Okay, sabi doon sa verse 6, nang si Jesus ay nasa Betania, na bahay ni Simon, na dating may malubhang sakit sa balat, okay, sa ibang translation po, si Simon ang ketongin. Okay? Pero dito may sakit sa balat. Sabi dito, lumapit sa kanya ang isang babae. Though hindi po in-illustrate, pero sa John 6, sa John 12, kung babasahin niyo yon, that was Mary. Okay? May dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro.
At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsabi, ano ang layunin ng pag-aaksayang ito? Okay? May pagbibili sana iyan sa malaking halaga at maibigay ang pera sa mga mahihirap. Sa verse 10, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Verse 11, ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama, pero ako ay hindi. Binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Okay, tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin na kami, O Lord, ay makapakinig ng iyong salita. Dahil, Lord, ang pakikinig ay sadyang napaka-importante sa iyo. Ito po ay nakasulat sa Roma 10:17 na ang pananampalataya namin ay nagbumula sa pakikinig at pakikinig lamang ng iyong salita. Samahan mo po kami, banal na Espiritu, at ipaliwanag at sa pamagitan ng pagbubukas ng aming isip, ng aming puso, at ang mga salita mong ito ay magdulot sa amin na sobrang kasiyahan na ikaw ay lagi namin pahalagahan at bigyan ng importansya sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa gagawin mo na pagbabago sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, sige, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Okay, sa senaryo na ito, sa pangyayari ito, sa eksenang ito, nakita natin kung paano ang mga alagad, si Maria, ay nagbuhos ng mamahaling pabango. Sa ibang translation po sa Biblia, ito po sinasabi, ang halaga ng pabango na ito ay 1 taon na sweldo. Okay, this is 1 year. Can you imagine how much it cost? Di ba? Kung 15,000 ang sweldo mo kada buwan, magkano yan sa loob ng 1 taon? Wala akong dalang calculator. Di ba? For 100,000, di ba? For you to give that, aba, sobra talaga. Di ba? Sobra talaga yung pagkapahalaga na ginawa niya. At sa ginawang yun, may nagalit. Okay? She was judged. At nakakagulat, ang nanghusga pa sa kanya ay ang mga alagad ng Panginoon. Particularly, si Judas. Okay? So sinabi niya sa verse 8, anong layunin na niyan sa pag-aaksayang yan? O, sa ibang translation, sabi niya, ba't inaksaya mo yung pabango na yan? So para kay Judas, isang pag-aaksaya ang ginawa ni Maria. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ba uncomfortable? Bakit di ba, para hindi nasiyahan si Judas o nagalit siya sa ginawa ni Maria? Okay, let us study the word sayang. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng sayang? Okay, last overnight na-share ko po ito sa mga kapatid. Pero sa kalahatan, gusto ko pong i-share sa inyo at papalawakin po natin ang mensaheng ito, ang Biblia, ang salita ng Diyos sa pamagitan nito. Okay, when you say sayang, ito nanghihinayang tayo, di ba? It's a word na you feel so disappointed. Nanghihinayang ka dahil kung hindi mahalaga ang pinagbigyan mo. Tama po ba? Alam mo yun, pag pumunta ka sa handaan, kain ka, may menudo, may kaldereta, tapos may dumating na isang tao, ba't nilabas ang lechon? Teka. Ibig sabihin mo, hindi ako mahalaga, walang lechon sa akin. Ito lang ordinaryo. Hindi ba? Parang ang feeling mo sa sarili mo, hindi ka importante, hindi ka mahalaga. Kasi alam natin, sa Pilipino, di ba? Filipino culture, every handaan may lechon. Pag sinabi lechon, special na okasyon. Para hindi labas sa iyo ang lechon. Itago sa iyo ang lechon. Ibig sabihin, hindi ka importanteng tao. Tama po ba? Okay. Ang ganda naman ng aking ilustrasyon, lechon. Hindi ba? Halatang gutom na si Pastora. Okay. Diba? So, ano mararamdaman mo kung gano'n? So, can you imagine, ano nararamdaman ng Panginoon pag hindi natin siya binibigyan ng bagay na mahalaga sa atin? Kung tayo nasasaktan what more si Lord para sa atin? Tama po ba? Okay, so manghihinayang ka dun Isa pa, sabi to, sayang kung nagbigay ka ng higit na kailangan. Okay, ibig sabihin nito, halimbawa, sabi ko, nakwento ko dun last Sunday ito kasi sa probinsya namin sa Amerika, pag kumain ka sa restaurant, ano po, automatic po yun. Yung worth yung halaga ng kinain mo, automatic 15% tip yun sa nag-serve sa'yo. Pero tayo sa mga Pilipino, halimbawa, kumain tayo, pag may nagtip na 200, uy, ang laki, sayang. Nanghihinayang tayo.
Pero sa totoo lang, kung maganda naman talaga ang serbisyo, worth naman. Di ba? Kasi para sa atin, minsan may yabang pa tayo eh. Pag sinuklian tayo, keep the change. Magkano? 5 piso. Yabang pa nun eh, keep the change. Di ba, minsan nanghihinayan tayo. Kaya pag nakata tayo, ba, nag-tip 500. Uy, laki naman. Yan yun, nanghihinayang tayo. Kasi akala natin, hindi natin kailangan. Pero can you imagine, kung nag-serve sa'yo, di ba? Minsan hindi nakakain ng ganyan. I don't know if you have that kind of attitude na minsan, talaga pag nakita mo yung mga, sabi ko, better yet, mayroon ako narinig isang pastor eh. Sabi niya, siya pag kumakain, bago pala siya kumain, binibigyan na niya ng tip yung waiter. Bakit? Para magandang serbisyo sa kanya. Di ba? Di ba, totoo naman eh, di ba? Pag binigyan mo ng tip yan, talagang, sir, ano pa kailangan mo ha, sir? Tubig, kape, o ano? Di ba? Gano'n naman ang tao eh. O, natutunan ko yun, di ba? Talagang, minsan pag meron ka pa, sige, sa'yo na lang yan. Ginagawa niya, pag may pinabalot, may natira, sige, ibalot mo lahat ha, iuwi mo sa pamilya mo. Yan, di ba? So, this is a small gesture, pero alam natin kung ano magagawa nito, lalo na sa ating sa mga kapatid, okay, sa mga ibang tao. Okay, another one, nagbigay ka sa hindi deserve. Okay, halimbawa, may-ari ka ng negosyo. Tapos, nagbinigyan mo ng bonus, may mga grocery pa. Di ba? Meron pang paburakay ang mga empleyado mo. Siguro sabi, binigyan mo ng bonus, yan, tatamad niya. Pag wala ka, walang ginagawa yan eh. Di ba? Yung mga tao na nakakita nun, manghihinayang. Sayang naman kung bibigyan natin ng mga yan. So, amen? Okay, pang-apat, sayang, manghihinayang tayo kung ang binigay ay mas mahalaga pa kaysa binigyan. Halimbawa, may alaga kang baboy. Binigyan mo ng steak. Tapos ikaw, sardinas. Siguro, yung mga tao, wow! Medium to rare pa, di ba? Di ba? Wow, grabe ang baboy nyo, ha? Naka-steak pa talaga, ha? Eh, kayo ulam ninyo, Hokkaido. Siyempre, yung tao na yun, sabi niya, sayang, bakit dapat sa inyo yan eh. Kasi, siyempre, pag steak, di ba, alam natin, napaka anong grandiosong pagkain yun, di ba? Pero bibigay mo lang sa baboy, minsan talagang nakakahinayang. So, that's the word sayang, okay? So, I hope na nagets nyo ang ibig sabihin ng sayang, amen? Pero tandaan po natin. So, si Judas, nanghinayang siya sa ginawa ni Maria. Kaya nga, lalo na po tayo mga kapatid, di ba? Tayo mga tao, tandaan po natin ito. Walang anumang bagay na ibibigay natin sa Panginoon. Kasi nga, kung paano mo pinapahalagahan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. So, pag mahalaga sa iyo yun, ibig sabihin, mahalaga si Lord para sa iyo. Amen po ba? Amen. So si Judas nang hinayang. Kaya mga kapatid, pagbawa, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, lahat ng binibigay mo para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, at may nagsabi sa iyo, sayang naman. Sabi mo sa kanya, alam mo kapatid, narinig ko na yung preaching na yan eh. At alam mo kung sino nag-preach? Si Judas. Oh. Okay? Pag ginagawa natin sa Panginoon, yan, napagpahalaga. Pero tanda po natin, naging uncomfortable si Judas sa mga ginawa ni Maria. Pero bilang mga anak ng Diyos at nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pambihira, tandaan po natin ito, walang sayang na ibibigay para sa Diyos. Amen po ba? Kasi tanungin ko kayo, okay, anong meron tayo? Diba? Nawala ang Diyos. Sige nga, isipin natin, ano bang meron ang Diyos na wala tayo? Karunungan, kalakasan, kagwapuhan, kagandahan. Nasa Panginoon lahat yan. Tama po ba? At anong meron tayo na tingin natin, kailangan pa ng Diyos? Meron po ba kayo naisip? Nakakailanganin pa ng Diyos? Wala na. Tama po ba? Because He is the great God. At anong meron tayo na hindi ibinigay ng Diyos? Amen? Sabi doon sa unang Korinto 4:7, okay, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyan na parang hindi kaloob sa inyo? So, ibig sabihin, pag pinagdadamutan natin ang Diyos, pambihira,
This is the word. Pag pinagdadamutan natin ang Diyos ng ating panahon, ng ating lakas, ng ating resources, so ibig sabihin, para hindi natin kinikilala na lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. And mind you mga kapatid, isipin po natin mabuti ha. So kung lahat ng yan ay galing sa Diyos, hindi na kailangan ng Diyos, walang maidadagdag sa Diyos kung magbigay tayo sa Kanya. Siya ay mananatiling Diyos. Amen. At walang mababawas sa Kanya, sa Kanyang pagka-Diyos, kung hindi man tayo magbigay. Pero kung tayo magdadamot at hindi magbibigay sa Diyos, ang daming mawawala sa atin. Amen? Kung pagdadamutan natin ang Diyos, sa Kanya wala na mawawala. Sabi doon sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord. Sa lahat daw, di ba? Lahat ng nandito sa earth, Kanya, nilikha niya. At kung ano meron tayo, miskin mo tayo, buhay natin, Kanya. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya nga, hindi ka bawasan kay Lord kung hindi ka magbigay. Mananatili siyang Diyos. Kaya nga minsan may nabasa ako sabi doon, a God without man is still God. But man without God is nothing. So malaking mawawala sa atin pag hindi tayo nagbigay sa ating Panginoon. Tandaan po natin ang ginawa ni Maria. Hindi ang mamahaling pabango ang tinanggap ni Jesus, kundi ang pagpapahalaga ni Maria sa Kanya. Alam ng Panginoon na mahalaga kay Maria yung pabango na yon. It cost one year of her salary. Pero binigay niya. Mga kapatid, tandaan natin to. Ang halaga ng Diyos ay walang katumbas, walang halaga. Pero yung ating pagpapahalaga sa Kanya, may sukat yan. Iyan ang nasusukat. Kasi ang tinatanggap sa atin ng Panginoon, kung iyan ba mahalaga sa iyo, iyan ang tatanggapin sa atin. Dahil kung ano man ang binibigay natin sa Diyos, ito ay ang ating pagsamba at pagpapahalaga sa Kanya. So, ibig sabihin, it's not the amount. Amen? Kundi ang tinitignan talaga kay Lord na, Lord, kaya di ba hindi nyo mapansin sa Biblia? Naalala nyo yung isang babae, balo? Last coin na niya yun last money. Pero sa lahat na nagbigay, siya ang kinumend ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, iyon na, yung pinakamahalaga na lang sa buhay niya na natitira, ibibigay pa niya kay Lord. Kaya nga sa Panginoon, kung ano yung higit na mahalaga sa iyo at sinurrender mo sa Diyos, iyon ang tatanggapin sa atin at malulugod sa atin ang ating Panginoon. Katulad ngayon, Sunday, it's very important to you. Lalo na sa mga working. Kasi you have to rest. Kailangan magpahinga na lang kayo. Kaya family bonding. And yet, binigay ninyo ngayon ang oras nyo sa Panginoon, then you are blessed. Amen po ba? So nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? So it's not the amount, hindi yung mamahaling pabango, ang actually tinanggap, kundi yung pagpapahalaga na ginawa ni Maria. So tandaan po natin to, hindi sayang ang anumang binibigay natin sa Diyos. Kasi minsan manghihinayin tayo bakit naman papagandahin pa yan, church? Okay na yan. Ang mahalaga may pinagdadausan tayo. Tandaan natin, kung ano ang mahalaga sa Diyos, kailangan din natin pahalagahan. Amen? So, wag na tayong pumunta, sayang naman ang pamasahe. Diba? Sayang ang pagod ko nga, atid pa ako. Sayang lahat. Diba? Lagi manghihinayang. Yung mga tao na hindi marunong magpahalaga sa Diyos, yan ang lagi mo kang bibig. Sayang naman. Mamamasahe ka pa. Diba? Pero tandaan natin, kung ang pagbibigay natin ay karapat dapat at pinakamataas sa Diyos, hindi sayang ang lahat ng iyan. Amen? At i-reward ka ni Lord dyan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so pangalawa, mas mahalaga si Jesus kaysa ano bang mabuting gawa. Okay, pag-aralan natin to. Very interesting to Dito ako na-intriga okay? Kasi may sinabi kasi sa verse 8, di ba? Datapot, nang makita ito ng mga alagad, nagalit na sila at nagsabi, ano ang layunin ng pag-aaksayang ito? Okay? So sabi doon, alam niyo po ba, yung katagang ito ay galing kay Judas. Pero hindi alam ni Judas na expose ang puso niya sa harapan ng Panginoon.
Ito ang puso na nagtatago na kung saan, sino ba talaga ang mas mahalaga kaysa kay Judas? Amen? At minsan, sa kanyang tinatago niya yung puso at hinuhusgahan niya ang mga tao na tunay na nagpapahalaga sa Diyos. So, itong katagan to, anong layunin yan? Bakit ganyan? O, di ba? Question niya. He persecuted Mary for doing that to the Lord. Ngayon, tandaan po natin, parang ito sinasabi kasi ni Judas kay Maria. Huwag mo masyadong galingan, Mary. O kaya, don't raise the bar, Mary. Na-expose na kasi hanggang dito lang ang kaya niyang gawin kay Lord. Pero si Maria, tinaas niya yung bar. Kung iyan, kaya niyo lang gawin, samahan si Lord, ganyan. Pero ako, hindi. Higit ang gagawin ko. Anong ginawa ni Mary? Binigyan niya ng pagkapahalaga ng higit ang ating Panginoon. Kung ano yung mahalaga sa kanya, iyon ang binigay niya sa ating Panginoon. So na-expose ang puso ni Judas. Kaya nga sa verse 9 and 10, sabi doon, may pagbibili sana iyan sa malaking halaga at may bigay ang pera sa mga mahihirap. Wow! Napaka-noble. Di ba? Napaka-noble na kanyang layunin. Ito layunin ni Judas. Sayang ang pabango. Ipagbili na lang natin. Si Judas gusto magpaayuda. Kung bibenta natin yan, makakatulong pa tayo sa mahirap. Mabuti o masama? Mabuti ba tumulong sa mahirap o hindi? Okay, pag-usapan natin ang tungkol sa mahirap. Okay, bakit kaya sinabi? Kasi pag hindi mo natin papaliwanag ito mabuti, okay, baka ma-mislead po tayo. Okay? Tandaan po natin ito, ang sabi doon sa si Jesus, hindi ibig sabihin, hindi mahalaga kay Jesus ang mahirap. Well, actually, Jesus was poor. He was identified with the poor. Pinanganak nga siya, wala siyang, di ba, pinanganak siya sa sabsaban. Tatay niya, karpentero. Pero hindi ko sinasabi lahat anak ng karpentero mahirap may mayayaman din. O, di ba? Pero he was identified. Kaya lang, mahalaga sa Panginoon ang mahihirap. Pero tandaan po natin to. At sabi doon sa awit 19:17, to prove na importante sa Diyos ang mahihirap. Sabi sa awit 19:17, hindi po awit yan, kawikaan po yan. I was correction po. Kapag tumutulong ka sa mahihirap, para ka nang nagpapautang sa Panginoon. Wow! Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. So, hindi masama ang tumulong sa mahihirap. Okay? Kaya lang ito ang punto ng Panginoon Okay? Mas mahalaga kay Jesus ang mahirap, pero tandaan natin, mas mahalaga pa rin si Jesus kaysa kanila. Do you understand? Mas mahalaga pa rin si Jesus. Kasi sabi dito, alam ni Jesus sa pinag-usapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit nyo ginugulang babae? Mas mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Si Jesus mismo nagdeklara na higit na mabuti ang ginawa ni Maria kaysa sa yung layunin ni Judas na magpaayuda. Amen po ba? Kasi tandaan po natin ito. Kung ang mabuting gawa, okay, when you say good works, if your good works will not lead to Jesus, magiging karibal yan ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan pag tayo gumagawa ng mabuti, ito ay magdadala sa kanila, sa Panginoon. Marami mahihirap. Hindi ako nanghusga. Marami natulungan, nabigyan. Pero nasa na sila ngayon? Nagpatuloy ba sa Panginoon? Amen? Minsan sa atin sarili, hindi na sa mahirap. Sabi doon yung mga good works na inaakala natin. Halimbawa, yung pagtaguyod mo sa iyong pamilya, hindi masama yan. Pero kung dyan na lahat nakafocus ang lakas at isip mo, karibal na ng Diyos yan para sa iyo. Ang pag-aaral mo, hindi masama na mag-aral. Tama po ba? Pero pag ibuhos mo at wala ka ng panahon para sa Panginoon, karibal na yan ng Panginoon. Nagiging idol mo na. Nagiging ba? Ang pagtatrabaho, hindi masama yan. Pero trabaho ka na trabaho, wala ka ng panahon para sa Panginoon. Not even your family, lahat, oo, mahalaga, lahat, inaasikaso mo pamilya mo. Pero kung hindi yan magpapalapit sa iyo sa Diyos, hindi yan makukonsider na mabuting gawa ng Panginoon. Kasi ang mabuting gawa lang na tinuturing ng Panginoon, kung ikaw ay nagiging malapit para sa Panginoon.
Tandaan po natin to. Kapag kinukuha na ng good works ang tayo ng Diyos sa puso mo, hindi na ito masasabing good works. Hindi na. Ang importante sa Diyos ay mapalapit tayo at makilala natin ng husto ang ating Panginoon. Sometimes our service, di ba? Naalala nyo, nung si Maria at si Marta, si Marta, gawa ng gawa sa kusina. Si Maria, nakaupo lang. Sino ang kinomed ng Panginoon? Si Maria. Sa harapan ng tao, tamad siya. Masama ugali niya. Pero sa Panginoon, kinomed siya. Dahil bakit? Kasi naging intimate. Gusto ni Lord ang intimacy. Kaya sinasabi ko, yung paglilingkod, even sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung mas lagi tayo maabala, at wala na tayong time, panahon para sa Diyos, na maging close tayo, makilala natin ang gusto ng Panginoon, that's nothing. That's our concern, mga kapatid. As your leader, we are more focused and concerned with your relationship with the Lord. Walang masama kung pagandahin natin ang anumang bagay sa ating buhay, that even dito sa church. Pero ang tanong, si Lord ba, nagiging close ka na kay Lord? O baka yan na nagiging dahilan? Mas marami ginugol mo na panahon diyan kaysa sa pananalangin o pakikipag-usap kay Lord. Get the point? So kung napapalitan na yung tayo ng Diyos sa buhay mo, that's no good to the Lord. Hindi yan mabuti sa harapan ng Panginoon. Good works will make you feel good. At minsan, alam niyo ba, pwede rin maging idolatry, yung sobrang pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Marami tayo alam. Maraming naging alam sa salita ng Diyos. Ano naging dating sa kanila? Mapanghusga na. Kasi alam nila, ako alam ko na yan lahat. Hindi ko na kailangan pag-aralan yan. Alam ko na yan lahat. Iba naman sa sobrang daming alam. O ano? Debate tayo, no? Ano? Ano masabi mo sa John 3:16? Ano? Hay, mali. Kung yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos ay magdadala sa iyo sa pagiging mayabang, mapanghusga sa kapwa mo, that's no good to God. Kasi ang gusto ng Lord, matuto tayo, lumalim tayo sa pananampalataya, alamin natin ang kanyang salita, na sa ganon, makilala natin silang ng gusto, lalo tayo magtiwala sa kanya, at lalo natin siyang paglilingkuran sa buhay natin. So good works will make you feel good and holy, but what important is to be closer to Jesus. Dahil hindi po yung mabubuting gawa ang magdadala sa atin sa langit. Dahil pagpunta ka ng langit, ang titingnan, pag binuksan ng puso mo, si Jesus ba ang nasa gitna ng puso mo? That's the point, mga kapatid. Pero hindi ko naman sinasabing, huwag na tayo gumawa na mabuti. Hindi po. At sinasabi ko lang, pag napapalitan na yung tayo sa buhay natin. Tama po ba? Nag-gets niyo po ba yun? Okay, ngayon, tandaan po natin to. Unahin si Jesus at ang lahat ay dadagdag sa atin. Okay? So, tandaan po natin ito. Ang concern ni Judas, ibenta ang pabango para may pang-ayuda. Sa palagay niyo ba, pag binenta yung pabango at binigyan ng ayuda, maaahon ba sa kahirapan ang mga mahihirap? Huy! Hindi ang pagbenta ng pabango ang mag-aahon sa tunay na kahirapan ng tao. Kaya kinommend ng Lord si Mary dahil tama ang ginawa ni Mary. Dahil sabi ng Panginoon, di ba sa verse 11 to 12, ang mga mahihirap ay lagi din yung mga kasama. Pero ako ay hindi. Binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Dahil mga kapatid, ang tunay na kahirapan ng tao ay hindi sa pinansyal, kundi sa espiritu. Maling mindset. Maling pananaw. Pagdating sa pagpapala, pagdating sa pera, maling pananaw. Kaya nga, kinommend si Mary. Dahil alam ni Mary, pag namatay na ang Panginoon, lahat ng sumpa, lahat ng kahirapan, dadalhin ni Lord sa krus at doon lang tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan sa kahirapan. So that's the point. Kaya ang sabi ni na Panginoon,
Mas mabuti ang ginawa niya. Kasi ang pananaw ni Judas, panandalian lamang. Pag binenta mo yung pabango, halimbawa, naka-raise ka ng 300,000. O sige, pamigay mo. Makakalaya na ba sa kahirapan yung tao? Kasi yung 300,000, hati-hatiin mo pa yan. Ilang tao makikinabang niya? 1,000 na katao, mamigay mo. Pero hanggang doon lang yun. Sapat lang yun sa isang araw. Siguro 2 kilong bigas o 5 kilong bigas. Pero ang naisip ni Mary, naintindihan niya ito. Naunawaan ni Mary na ito tinitreasure ko. Sige, kaya ko ibigay yan. Ang napaka-selfless ng ginawa ni Mary. Sobrang selfless. Dahil hindi niya lang inisip yung kalayaan niya sa kahirapan, kundi inisip niya ang kalayaan ng kahirapan ng sinukob ng tayong lahat ng tao. Na until now, pag ikaw ay kumilala sa Panginoon, di ba tinanggap mo siya bilang Panginoon, tiyak palalayain ka din ng ating Panginoong Jesus. So that was a selfless act. Hindi siya naging makasarili. Samantalang si Judas, kitang-kita natin pagiging selfish niya. And during that time, Judas was the treasurer of the disciples. Siya may hawak ng pananalapi. So ang inisip ni Mary na, hindi lang. Kahit ibenta yan, hindi yan magsusob sa kahirapan ng tao. Ito ang magtunay na magsusob ng kahirapan ng tao. Hindi lang financial poverty, kundi spiritual poverty. Dahil pag namatay ang Panginoon, ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, ako'y nagpakadukha para kayo ay yumaman. That's the solution. Amen? So napakaganda. Kaya nga, tingnan natin mga kapatid. Tayo mga kapatid sa ating buhay, magtatapos na po ako dito. Si Mary, tandaan natin, kahit siya ay pinersecute, ito po ang tandaan natin. Yes, she was judged, pero sino nag-depend sa kanya, nagbigay ng depensa sa kanya? Di ba ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyo siyang sawayin. Mabuting bagay ang ginagawa mo sa kanya. Ay mga kapatid, anything that you do for the Lord, ipagtatanggol ka ng Diyos. Si Mary, hindi siya umimik, pero si Jesus ang nagtanggol sa kanya. Just the same with us. Si Jesus din ang magtatanggol sa atin. Kung may ginagawa tayo, magugulat na lang sila kung paano. Dahil inuna mo yung interest ng Diyos, tiyak, grabe ang gagawin sa'yo ng Panginoon. Ano man ang kailangan mo, idadagdag sa'yo ng ating Panginoon. Tandaan po natin to. Mula nang dumating ang Panginoon dito sa mundo, naalala niyo siya isinilang, 3 hari, 3 wise men, nag-offer sa kanya. Gold, myrrh, frankincense. Diba? Mira, kamangyan, at ginto. Nung pinanganak siya. And then, this time, mamamatay na si Jesus, binuhusan na mamahaling pabango. Kung ikaw ay tunay na may relasyon sa Diyos, alam mo kapatid, kung paano mo papahalagaan ng Diyos. Kaya nga, ang dalangin ko, wag sa ating buhay. Saan mo ba i-invest ang buhay mo? Alam mo, ayaw kung dumating ang time, pag tumanda tayo and we will evaluate our lives, pambihira, kalahati ng buhay ko, ginugol ko sa pagtatrabaho. Pagkatapos mo trabaho, nagkasakit lang ako, lahat ng kinita ko, napunta rin doon sa pagkapagamot ko. Yung 1/4 ng buhay ko sa paglalaro ng computer games. Kaya ang mata ko lumaki. Ayan, ganyan. Mga kapatid, my challenge to you, humanap tayo ng mas mataas kaysa sa ating buhay. Na pag dumating ang panahon, tumanda tayo. Hindi tayo manghihinayang. Nasasabihin natin na, tama pala pinag-investan ko. Mabuti na lang, Lord, halos lahat ng panahon ko, ginugol ko sa iyo. Doon lang tayo mapapabuti mga kapatid. Huwag natin panghinayangan ang pamasahe papunta dito, ang pagod, ang antok. Hindi. Because at the end of the day, ipapakita sa iyo ni Lord, anak, dahil pinahalagahan mo ko, pahahalagahan din kita. I will give you all the favor. I will give you all the blessings that you want in your life. Amen. Pero nyo, nung dumating ang Panginoon, hinandugan siya ng gold, myrrh, and frankincense. At nung siya'y umalis, binuhusan ng pabango, na mahaling pabango. Isa lang ibig sabihin niyan, our Lord is worthy
of all the honor, of all the glory, and all the adoration. Ang dalangin ko, kapatid, maging ganun tayo, katulad ni Mary. Si Mary, naintindihan niya, hindi mahalaga sa akin itong pabango na to eh. Hindi mas mahalaga si Jesus kaysa sa mahihirap. Kahit inusgan siya, inaawat siya, hindi siya nagpaawat. At salamat mga kapatid, every Sunday, hindi kayo nagpapaawat. Amen? Purihin ng Panginoon. Mahirap talagang bumangon, lalo ngayon, magdi-December, malamig. Ang sarap matulog. Minsan kama lang, natatalo tayo. Tama. Pero yung pagpunta nyo dito, ibig sabihin talaga, mga kapatid, biro nyo, the amount of hour that you spent with the Lord is 1.5 or 2 hours, doon lang, 2 hours lang yun. Pero alam nyo, sobrang saya ng Panginoon sa ginawa mo. Dahil pinaglaban mo ang Panginoon, dahil mahalaga siya para sa'yo. Walang sayang kung para sa Panginoon. Because He is worthy. Kaya tandaan natin ito mga kapatid, walang mawawala sa atin kung magbibigay tayo sa Panginoon. Diba? Walang mawawala sa Diyos kung magbibigay tayo. Pero sa atin, maraming mawawala kung hindi natin ibibigay. Ngayon, sabi doon sa Exodus 20, di ba sabi doon, remember the Sabbath day? Because this Sabbath day, kahit hindi ka nagtrabaho, dahil pinagpala ni Lord ang araw na to, ganun din kapatid, pinagpala ka na ng ating Panginoon. And I'll challenge you, can we give the honor sa ating Panginoon? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. As we give the glory to our God. Hallelujah. Hindi yan sa lakas ng boses o kung ano pa man. Sa puso, kapatid. Come on, let us worship the Lord. Paano mo talaga ibinibigay ang pagkapahalaga sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. With all our heart, come on. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. mula sa puso nagmamahal. Katulad, Hallelujah. wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papalkay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, Awitin ko man lahat ng awit Hallelujah. sa mundo, Panginoon, di kayang let our hearts, O God, ilakilaan ang aming mga puso ay maging totoo sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay namin ng parangal. maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Wala kang katulad, Lord, this is how we honor you. wala nagtingin sa'yo, wala kang katulad. Isipin mo, nasa harapan mo, Wala Panginoon. nang Ibigay mo ang the best na parangal sa Kanya. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
salamat, Panginoon, sa mensahe na maikli man ito, Panginoon, na alam ko, Lord, ito'y tatatak sa puso ng bawat isa. The gesture, O Lord, of what Mary did for you, O God. Lord, salamat na ipinakita mo sa amin na wala kaming dapat panghinayanganan para sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, hallelujah, kung ito ay galing sa puso na tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa iyo, Lord, ito ang tinatanggap mo buhat sa amin. It's not the price, Panginoon, kundi Lord, kung paano kami sumasamba at kung paano kami nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo. Lord, salamat sa aking mga kapatid na nandito, O God. Alam ko, Lord, na hindi isang pag-aaksaya ang maggugol ng oras sa araw na ito para sa iyo, Panginoon. At kung unahin namin ang interes mo, O God, yun, Lord, idadagdag mo ano man ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa pagbubukas mo sa aming spiritual na mata. Lord, the good works that we do, Panginoon, nawa ang dalangin ko, ito lagi ay magdadala sa amin na lalo kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Na ikaw lagi ang maging sentro ng buhay namin, O Diyos. At makita namin, O Lord, na wala kaming ibang kailangan sa aming buhay, kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. As we continue to worship you, O God. Hallelujah. Minsan pa, kapatid, bigyan natin ang parangal ang Diyos dahil siya'y karapat-dapat. Hallelujah. Come on. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos upaman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, for allowing us, O God. Lord, hinayaan mo kami na maghandog sa iyo, Lord, at ipadama namin sa iyo kung gaano kakahalaga sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa sa amin sa mga sandaling ito. Na anuman, Lord, ang aming pinagdadaanan, ang mga kabigatan na meron kami sa aming mga buhay. Lord, we just offer to you everything, O Lord. We just surrender to you everything, O God. Lord, patuloy mo kang bigyan ng karunungan, kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, ang tunay na pagmamahal para sa iyo, O God. Sa iyo lamang binibigay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.